Dahil sa sama ng panahon kung kaya 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Zambales. Dagdag pa riyan ang umiirang ngayong bagyong Nando at nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, nagpatupad na ng preemptive evacuation dito sa Zambales dahil nga sa bagyong Nando ngayon ay nasa signal number 1 ang buong probinsya. Nakatago sa puno ang mga bangkang ito sa Sitio Longos, Barangay Bolitok sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga nakahilerang mga bangkang ito naman inilagay sa mas mataas na lugar. Ito'y bilang paghahanda sa bagyo. Pero ligtas nga ang kanilang mga bangka, kumakalam naman daw ang kanilang mga sikmura. Halos magdadalawang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot. Dumidiskarte na lang sila para may mapagkakakitaan. Sa taniman, ganyan, pero wala na rin ang taniman ngayon eh. Yan, dito rin nagsisisi doon ng mga malilit na shells dito. Kinukuha nila ng for tabo, 20, ganyan, 15, isang tabo. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa ang Sitio Longos na binabantayan ng barangay. Halos 600 pamilya ang nakatira rito. Magsasabay po yan, tubig sa tabang at tubig ng alat. So, babahain ho sila. Sila po talagang number 1 priority po namin. Kanina, nag-ikot ang mga taga-barangay. Huwag na natin hintayin yung malakas ang hangin o alon man. Bukas naman yung ating school para sa lahat. Maaga rin daw na naghanda ang Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinumusta rin namin ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa Iba. Andito tayo ngayon sa Sitio Corocan sa Barangay Lipay Dingin sa Iba, Zambales. Kung tutuusin, napakadelikado na lugar na ito lalo na kapag ganitong bumabagyo. Napapagitan kasi ito ng dagat at ilog. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin magsilikas ng mga nakatira rito. Gaya ng senior citizen na si Jesus Atienza, kahit nakatira sa gilid mismo ng ilog. Tagal na po na kami, kahit na malakas na bagyo, hindi kami po lumilikas. Dito lang kayo? Dito lang kami. As in dyan sa bahay nyo yan? Paano yun? Baka mag-iba anytime. Wala pa po nangyari, hindi pa po nagigiba yan, matibay po yan. Bakit nandito pa po kayo? Hindi namin siyempre yung bahay namin. Hindi pa naman kami inaabot, mami. Nag-impake naman na si Evelyn pero hindi pa rin siya umaalis. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Walang income. Oo nga, ilang araw na po kayong hindi lumalaot. May 2 buwan na ata ito ngayon. Yung lakas ng talabo ng tubig. Hindi ka... Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang 13 bayan sa probinsya, kabilang ang 11 coastal municipalities. Nakaantabay rin ang mga heavy equipment sakaling kailanganin, tulad kung magka-landslide. May mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin. Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. Nagpi-preemptive evacuation kami sa mga areas na talagang ganyan, no, na usually na binabaha. Katamtaman hanggang malakas na ulan, Vicky, ang ating naranasan dito sa probinsya buong araw. Bagamat pabugso-bugso lamang ito, pero ngayong hapon nag-umpisang maging mahangin dito sa ating kinaroroonan. Samantala sa pinakahuling information na natanggap natin sa PDRRMO, as of 5 p.m., wala pa sila mga reported na evacuees. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.